naglabas nga ng listahan itong si Congressman Leandro Leviste sa allocables or he claims that this list actually comes from the office of Undersecretary Maria Catalina Cabral, no? Para sa inyo, is there anything wrong with this list? Kasi on the other hand, sinabi rin niya na hindi project proponents yung mga nakasulat na mga kongresista doon sa listahan. At sinabi niya, sila lang yung representative ng mga distritong binahagian ng budget. Sa ilang buwan niyo po dyan sa Kongreso, what have you learned about the budget process and the role of a congressman in actually pushing for projects? Siyempre, lalapit po sa opisina ng kongresista yan, magtutulak po na ma-prioritize this and that and this and that. But that doesn't tantamount right away to corruption. Hindi po ba? So how do we interpret this list released by Congressman Leviste? Una, siyempre mahalaga yan for transparency yung nirelease ni Representative Leviste. Ang problema lang natin, si Yusek Cabral wala na eh. So walang makakapagpasinungaling o makakapagsuporta sa kung ano man yung nakasulat diyan sa listahan na yan. So ang ano na lang yan, ang weight na lang yan is for transparency purposes. Hayaan ng publiko na makapagsuri, makita, matilad-tilad ano ba yung mga proyektong nakalaan per district. Ngayon, doon sa binabanggit mo, Ms. Gretchen, tama yun. The power of the purse ay nasa kapangyarihan ng Kongreso. So, yung mga kinatawan, mga representatives, kung nakikita nila na may pangangailangan na makapaglaan ng budget o pondo sa mga proyekto, may kapangyarihan ang Kongreso diyan. Hindi nangangahulugan na masama o illegal 'yon. Kasi nga yung konsepto ng power of the purse nasa Kongreso 'yan eh. So halimbawa, merong mga sa isang distrito, halimbawa, may pangangailangan naman talaga na gumawa ng tulay o ng kalsada o ng classroom. Hindi nalagyan o hindi nag-reflect doon sa budget. May kapangyarihan ng Kongreso na mag-identify nitong mga projects na to at ilagay as priority. Kumbaga ilagay doon sa budget. Being nandoon nga sa konsepto ng power of the purse. Kailan ba siya nagiging mali, Miss Gretchen? Nagiging mali siya kapag yung mga proyektong yun ay pinagkakitaan na. Ibig sabihin, yung mga kontraktor kakilala o kasabwat mismo ng proponent. Sino ba yung proponent? Kung yan ba yung congressman o yung senador. Sa kanila yung kontraktor, sila yung nanalo doon sa bidding at pinagkakitaan nila yung proyekto. Pero yung paglalaan ng pondo, Miss Gretchen, hindi masama yun. Kapangyarihan ng Kongreso yun. Hindi illegal yun. Ngayon, yung usapin naman ng insertion, dyan sa insertion, mali ang insertion kapag biglaan na lang siyang isiningit, yan ang insertion. Na walang plano, Walang biglang plano, hindi dumagdag. pinag-usapan. Ipinasok na lang. At yan ay naging, nakita natin yung kamalian yan nung nakaraang budget season kung saan may maliit na grupo, yung small committee. Iilang mga tao lang ang nagdedetermine, naggagalaw ng budget. Sa halip na pinag-uusapan at pag pinagkakaisahan, dinideliberate yan ng both chambers of the Congress. Ang nangyari before, di ba, sina Representative Zaldico at ilang mga kasama lang doon sa small committee, yung nagdetermine saan natin ilalagay yung mga budget, ano yung mga diversions, cuts and diversions. Doon siya nagiging mali, Ms. Gretchen. So paano po kaya magagamit itong mga dokumentong ito para doon sa flood control investigation? Kung sinisikap po natin na to hold the people on top, accountable, how do you think should we appreciate this data? Ano po yung meron ba tayong makikita rito that could lead us to more answers? At pangalawa, yung non-allocables, posible ba yun na ordinary citizen ang nagpo-push ng proyekto rito, ng mga kontraktor, ng mga USEC, ng mga cabinet secretaries, which is yun ang claim din ni Congressman Leviste? May gamit itong nirelease na listahan. Kasi ini-encourage ngayon yan yung mamamayan na suriin, isa-isahin. Halimbawa, sa isang distrito, may nakalaan na bilyon-bilyon na worth ng projects.
So bilang mamamayan, nalaman natin, oh dito pala sa distrito natin may 5 bilyon, may 10 bilyon. Nasaan ngayon yung mga proyekto na yan? So ini-encourage niyan ngayon yung mamamayan na suriin isa-isa. Mr. Congressman, sabi niyo po dito sa inyong, sabi po dito sa listahan na to ay merong ganito tayong kalaking halaga na pondo na nakalaan for infrastructure projects. Nasaan po yan? So po pwedeng tignan na yan, suriin isa-isa. So tignan paano na i-implement yan. Kung hindi pa nai-implement, ano yung mga prosesong pinagdadaanan para ma-secure yung proyektong yan. So kaya may gamit pa rin yung listahan na yan. Patungkol naman doon sa mga individual, mga pribadong individual na nagno-nominate. Medyo may problema tayo doon, Miss Gretchen. Kasi bakit mga pribadong individual ang nagde-determine ng kung saan ilalagay o paano makakasecure ng mga proyekto o ng budget doon sa kanilang ninonominate na mga proyekto. Walang problema yan, Miss Gretchen, kung halimbawa ang humiling sa isang kinatawan o sa kongreso ay mga people's organizations, mga civil society organizations na nakakaalam ng sitwasyon talaga on the ground. Halimbawa, may nagre-request ng classroom, gagawa ng sulat yun eh. Papakita niya ito yung kalagayan ng aming lugar, may pangangailangan na magbuo ng classroom, ng kalsada or whatever. So may paper trail, merong karampatang mga dokumento yung mga organization, mga civil society or mga people's organizations na nagre-request na sana ma-prioritize itong mga project. Maganda yun kung ganun ang siste. Pero kung mga individual at mga makapangyarihang mga individual na merong koneksyon sa iba't ibang level ng bureaucracy, definitely may mali na doon. Dahil ginagamit yung posisyon o yung koneksyon para makapag-secure na ang mga proyekto. At ang mas magiging mali dyan, Ms. Gretchen, sila na nga yung nag-request ng proyekto, sila na nga yung nag-nominate ng proyekto, tapos makikita pa natin yung mga kontraktor pagdating doon sa implementation, kaugnay din sa kanila. So may conflict of interest na agad. So yun yung doon nagiging komplikado at nagiging mali, doon pinagkakapirahan kasi. Kapag nakapag-secure ka ng kontrata at yung nag-secure ng kontrata, sa'yo rin. So pinagkakakitaan mo yung pera ng taong bayan, yung proyekto sa DPWH.